Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan ito, no? Mga laban-laban ito, no? Representative Leila de Lima versus Bato de la Rosa. Kasi ito pong si Bato de la Rosa talaga pong binira niya ang Pinklawan at yung mga sinasabi niyang mga grupo ng komunista na bakit daw po tahimik sila sa inilabas na expose ni Elizalde Co. Mamaya siguro re-reviewin lang natin ng konti yung sinabi niya kasi binakbakan na po siya dyan ni Senator Kiko Pangilinan. No? Nagsalita na po ang Senator Kiko Pangilinan, bakit sila tahimik? Diba? Bakit ngayon nang iingganyo ka ba to na sumama sa inyo? Kampihan kayo ng mga dilawan, kakampings at yung mga komunistang grupo. Ayun pala, ina-advocate mo rin pala ang mga komunistang grupo. Diba? Yung mga komunistang grupo na tinutukoy niya siguro, yung mga progressive group, yung mga nagrarally-rally tulad ng Makabayan Black o ano pa. Kasi pag Makabayan Black, iba't ibang grupo po yan tulad ng Gabriela, Akbayan, Kabataan Party List, ACT Teachers Party List at kung ano-ano pa mga grupo, no? Yan po, isang Makabayan Black sila. O ngayon, sumagot naman po si Representative Leila de Lima dyan. Also, eto na naman, Elizalde Co versus Ombudsman Boying Rimulya. Kasi si Elizalde Co, hinahamon po ang ombudsman. May hamon siya kay Boying Rimulya. Pero sumagot naman po dyan si Boying Rimulya, mga kababayan. Naku, ito sila, away-away sila dito. Ang gulo talaga ng politika sa bansa, kaya hindi tayo umunlad-unlad. Kasi may mga, parang tayo, sinasabi, Christian country tayo. 80% Kristiyano, 20% yung siguro kasama na dyan ng mga kapatirang Muslim at iba pang mga relihiyon na hindi mga ano sa Kristiyano, mga Buddhist, gano'n, no? At yung iba siguro mga atheist o agnostic. Pero biruin nyo, 80% Christian. Pero ang gulo ng bansa natin parang napalooban tayo ng kunwaring Kristiyano. Yung evil spirit harboring our country. O ngayon ginagamit itong mga Duterte at si Jaime Marcos Manotoc na magkalat ng kasamaan at kasinungalingan. Ngayon kakampi pa nila yung ibang mga Christian denominational group. O ngayon, ang grabe, ang tindi. No? Gusto kaya hindi tayo umunlad-unlad eh. Lahat na lang may mga sariling interest eh. Inuuna nila ang sariling interest kaysa sa interest ng mga Pilipino at mga bansa. Ngayon meron kang presidente na isinusulong ang interest ng mga Pilipino at gustong ibalik sa prominent stage sa buong mundo ang Pilipinas, ayaw. Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin ito. Yung balik ni ni Representative Leila de Lima kay Senator Ronaldo Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa. Kasi i-background lang natin ito saglit sabi ni Bato, tahimik ang Pinklawans and komunista sa expose ni Elizalde Co. Strategize muna sila how to appear and righteous and anti-corruption kuno. At sila rin ang nag-e-enable dito sa kalokohan ng gobyernong Marcos. Yan ang sabi ni Bato. Sinagot na dyan ni Kiko Pangilinan. Hindi kami sa nananahimik. Nagmamasid kami at magdidesisyon kami kung ano ang nararapat sa taong bayan at sa bansang ito. Hindi para sa kapakanan lang ng iisang grupo o ng iilang tao. O tama po yun? Yun po yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Senator Kiko. Hindi po yun verbatim. Kumbaga, yun na yung naintindihan ko sa sinabi niya, which is I agree with him. Hindi kinakailangan na pag may nagsalita ng ganito laban sa isang tao, sa isang grupo, maniwala ka kaagad. Tingnan mo muna yung factuality niyan, yung truthfulness. No? Kung totoo ba ito? May ebidensya ba na solid dito? Titindig ba itong ebidensya na ito? Hindi pa ito gawa-gawa tulad ng AI lang. Kasi ngayon sa advancement ng technology, lahat magagawa na, lalo na itong the danger of AI, yung information, artificial intelligence, mga kababayan. So dapat lahat maging mapanuri, maging masiyasat tayo. Hindi tayo basta-basta maging gullible, yung madaling maniwala
sa mga matatamis na dila ng demonyo tulad ni Amy Marcos Manotok, ni Sara Duterteng Tukmol at yung mga minions nila, mga kababayan. So ngayon, hindi rin po yan dumating ng maganda sa panlasa sa pandinig ni Leila de Lima, mga kababayan. Ito po, sabi rin dito sa Pilipinas Today, hindi kami nananahimik at lalong hindi kami nagtatago laban sa karahasan at katiwalian. Ayun, kaboom, mga kababayan. Kakahiya. Biruin mo yan, sabihan sa iyo yung bato, hindi kami nagtatago. O ano yun? Ikaw bato, nagtatago ka eh. Diba? Ano ginawa mo? Nung sinabi lang ni Boying Rimulya, ni-rattle niya yung tumbong nyo. Pinanginig niya yung tumbong mo. Nung sinabi niyang nakita niya na yung warrant of arrest mo sa telepono niya. Hindi nga lang opisyal pa. Nakita niya na. Ano ginawa mo? Nagtago ka bigla. Hindi ka nakita doon sa unang session ng ng Senado. Hindi ka nagtrabaho sa Senado ng buong linggo, wala ka. Nasaan ka nung blue ribbon hearing si Lacson? Wala ka. Naki-group chat ka lang. Takot na takot ka. 'Di ba? Ano sabi ng abogado mo? Hindi naman siya nagtatago. Naghahanap lang siya kung ano ang magandang legal remedy sa kanya kung sakaling totoo nga yung ICC warrant. Hindi. Inunahan mo na yung ICC warrant of arrest na magtago ka. Ngayon, anong banat sa inyo de Lima? Hindi kami nagtatago. Di ba? Laban sa kaharasan at katiwalian. Nakakahiya ka po. Ayan. Hindi sila nagtatago. Kaya tama ang sabi ni Kiko Pangilinan. Nagmamasid kami. Iisip kami kung ano ang tama. Ano ang magiging aksyon naming tama para sa sambayan ng Pilipino. Ganun po yun. Hindi tulad na lang bato na pag sinabi nyo, ikaw pinaniwalaan mo kaagad yung di bato kayo nagpalabas niyan eh. Ang balita nga si Amy at si Gloria Macapagal Arroyo ang kumakausap ngayon kay Elizalde Co. Kayo yan. Kinausap nyo si Elizalde Co na ilaglag. Gawan ng kwento yung magpinsan. Anong catch? Bibigyan nyo ng immunity. Pag naupo si Sara Duterte, bibigyan nyo ng immunity. Di ba? Nakakahiya po kayo? Nakakabisit kayo? Sobran yung kagahaman, kasakiman, sa kapangyarihan, gagawin nyo lahat. Biruin nyo, nananahimik nga sila eh. Ayaw nilang makigulo dyan. Hindi porket nananahimik, wala silang pakialam. May pakialam sila pero they're doing it professionally in the right manner. Kayo, kasi wala kayong manners. Wala kayong moral ascendancy. Wala kayong good moral and right conduct. Mga bugok kayong mga Duterte minions eh. Kaya tama lang tong banat ni Leila de Lima, mga kababayan. Mahiya ka naman ba to? Sobra ang nagpapaniwala kay Elizalde Co. Hindi nga under oath. Hindi makauwi ng Pilipinas. Ngayon, yung dalawang demonyo, si Gloria Macapagal Arroyo at si Amy Marcos, di umano. Ngayon, kumakausap kay Elizalde Co na nasa Japan na. Sabi po yan ni Ramon Tulfo. Si Elizalde Co, akala ko ba bawal mag-travel dahil may health problem? Sinungaling, ngayon nasa Japan na daw. Kinakausap nung dalawang demonyo. Diba, para umuwi. Ngayon, kung sumabog po itong pasabog ni Amy Marcos dahil siyang huling alas ng INC na nag-uwian na, wala na hanggang 2 days lang, hindi sumabog eh. Makakauwi pa ba si Elizalde Co? Dadamputin ka na. Dahil papailang ka ng kaso, ikukulong ka na eh. Diba? Nilaglag mo, nagpagamit ka sa demonyo. Yan. Kaya, damdamin mo, namnamin mo yung magiging kasapitan ng kasinungalingan mo. Nagpaniwala ka sa mga demonyo, ano ka, tanga ka at bobo ka. Tama si Gadon, mga DDS, mga tangat bobo. Now, pasok naman tayo dito, talking about Elizalde Co, versus Boying Rimulya. Kasi si Elizalde Co, meron siyang hamon kay Boying Rimulya. Ito po, he should now prove
his statement that he will investigate his fraternity brother and his friend, Speaker Martin Romualdez. He must also investigate President Bongbong. O ayan po, ha? Inuutusan niya po ang ombudsman. Walang fraternity brother, sinabi mo yan, ha? Parang walang kaibigan, walang ka fraternity brother. Dapat lahat imbestigahan, pati si Pangulong Marcos. O ano po ang balik ni Boying Rimulya, mga kababayan? For him to challenge me, I think it's more for us to challenge him. O, umuwi siya, manumpa siya sa isang affidavit na ito ang kanyang sinasabi at ilabas niya ang ebidensya. Correct. Bago ka maghamon, gawin mo muna ang tama. Sumpaan mo yung ano mo, salaysay mo. Ha? Sabi nga ni Lacson, pumunta ka sa embahada, sumpaan mo yan. Ba't di niya gagawin ngayon? Napakadali naman, pumunta ka sa embahada ng Pilipinas kung nasaan ka. Manumpa ka doon. Tapos umuwi ka dito, ipresenta mo lahat ng ebidensya para makapag-imbestiga kami. Bakit naman kami mag-iimbestiga sa kwento-kwento mo lang? Sabi mo lang yan Yan ang script mo Ang maniniwala lang dyan, yung mga tanga at bobong DDS. Kasi binigay sa yung script yan Luto na sa'yo. Na kung kakagatin ng tao yan at bababa ang Pangulo, uupo si Sara Duterte, mabibigyan ka na ng protection, mabibigyan ka na ng immunity. Ha? Baka maging star witness ka pa. Di siyempre, hayahay ka. Hindi masisequester lahat ng ninakaw mo. Dahil star witness ka Pero imposible Ikaw ang isa sa mga major na culprit ng corruption. Diba? Bilyon-bilyon ang kinuha mo. Kaya tama po si Rimulya for him to challenge us. I think it's more for us to challenge him. Umuwi ka ng Pilipinas. Manumpa siya sa isang affidavit na ito ang kanyang sinasabi at ilabas niyang ebidensya. Correct. Wala kang mapakitang ebidensya, hearsay. Hindi mo kayang manumpa, duwag. O diba, ano ka? Diba? Nagpapapgamit ka para lang isalba mo. Sabi nga ng isang abogado dyan, ang ginagawa mo ay self-preservation. Isinasalba mo lang ang sarili mo. Akala mo naman titindig yung kwento mo. Hindi po Hindi po napabagsak. Hindi po napaalis sa pwesto ang Pangulong Marcos nitong rally ng Iglesia ni Cristo at yung mga nagtalumpati doong mga politiko. Hindi nila napabagsak ang Pangulo. Nag-uwian na nga po Ang natitira na lamang yung mga DD shit na nandyan sa Liwasang Bonifacio at sa EDSA. Yung nananawagan ng kudita. Persahan, ano ang gusto nyo? Sirain na naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala tayong katapusan. Walang katapusan sa pagsira sa bansang Pilipinas. No? Dapat talaga managot na itong mga to Dapat magbigay na ng decisive action ng Pangulo. This is more than the context of freedom of expression and speech. Sobra po ang pagsalsal sa freedom nila walang pangilang batas Maano ba? Hulihin nyo yan, imbestigahan ninyo para madala sila. Mamoblema na lang kayo sa Commission on Human Rights. Sobra na po nakakabanas na, sobra na. Grabe. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye bye, God bless.